before you pray, before you ask anything from God, there is only one point that you should consider. And this is the point. How do you stand before God? Ano ba ang katayuan mo sa harapan ng Panginoon? Yan po, yan. Bago ka manalangin. Kasi that question answers everything in life. Whenever you need something from God, that question is your evaluator. That question is your indicator. And that question is your basis. So that you would know if you are in the position to receive blessings or God's answers to your prayers. How do you stand before God? This is the starting point where you would begin your prayer. Jabez knows his position before God, and he prayed, and God granted his request. As I told you last week, kahit anong gawin mong panalangin, kahit 1 milyong panalangin pa ang gawin mo araw-araw, it depends if God will answer you or will give you the answer. It depends on how you stand before God. Ang sabi ni Jabez, that your hands be upon me. That your hands be upon me. So the prayer of Jabez, second series, how do you stand before God? This is very crucial. You know, sabi ko sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the enemy is trying, or the enemy is deceiving every child of God. Ayaw niya matuto ka ng salita ng Panginoon para manatili kang nagigibit sa buhay. Para lagi kang nabibigatan sa buhay. Kasi pag lagi ka nabibigatan sa buhay, ay mawawala na tiwala mo sa Diyos. Yun ang dahilan. Kaya, tinatakpan niya ang inyong pangunawa. The devil is covering your face with a veil so that you will not understand. He is trying to zeal with deceit your minds so that you will not understand the truth of the word of the gospel. Because the devil doesn't want you to prosper. Everything is in opposite between God and the devil. God wants you to prosper. God wants you to be healthy. God wants you to be victorious. However, on the opposite side from the devil is the other way around. He doesn't want you to be victorious. The devil wants you to fall down, to bankrupt, to be bankrupt. The devil wants you to suffer from sickness. The devil doesn't want you to be happy. You know? So, whenever a man is joyful with the Lord, or whenever a man is receiving blessings from God, or victory in life, his faith, it would add to his faith. Right? Madadagdagan ang kanyang pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Ayaw ng demonyo yun. Kaya nililangin ka niya, tatayain ka niya, tatakban niya ang inyong pangunawa para hindi mo maintindihan. At nang sa ganoon, dasal ka lang ng dasal, kahit hindi mo naiintindihan ang iyong posisyon before God, pagkatapos, pag hindi ka nasagot, hindi mo natanggap ang iyong kasagutan, magtatampo ka sa Diyos. Diba? Yun ang purpose ng devil. So, hindi niya paiintindihin sa iyo ang katotohanan o ang kalooban ng Diyos para ikaw, kahit manalangin ka ng manalangin, hindi mo naman naiintindihan ang kalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Akala mo, kung mananalangin ka, sasagutin ka ng Panginoon, at pag hindi ka sinagot ng Panginoon, magtatampo ka sa Panginoon, at doon ka na medyo gagawa na ng mga gawaing sanlibutan, maaaring magdadalig ka na, maaaring hindi ka na magsasamba, maaaring hindi ka na dadalo ng cell group, maaaring naglalamig ka, hindi ka maglilingkod, sapagat ang katwiran mo, hindi naman ako sinasagot ng Diyos sa aking mga panalangin. Talagang hindi ka sasagutin ng Diyos. Bakit? Sapagat hindi mo muna inaalam ang katotohanan. Mayroong dapat
mangyari sa'yo bago ka manalangin. Mayroon kang dapat na bantayan sa iyong buhay bago ka manalangin. Kasi a prayer that will not be answered by God is senseless, useless, nothing. Wala yan. Zero. Kaya mabuti pa, huwag ka nang manalangin. Bakit? Sapagat hindi ka rin naman sasagutin ng Diyos. Bakit hindi ka sasagutin ng Diyos? Kasi hindi mo muna inaalam ang katotohanan. Ano ba ang dapat na maging ako bago ako lumapit sa Diyos, bago ako manalangin sa Diyos? Alam mo ba, the Lord institute prayers for us to communicate with Him. To communicate. To talk to Him. Kaya ginawa ng Diyos, tinuruan tayo ng Diyos manalangin kasi kapag nanalangin ka, tiyak sasagutin ka ng Diyos. Tiyak sasagutin ka ng Diyos. Yan ang kanyang purpose. Kaya nagturo siya ng panalangin. Diba sabi ng Panginoong Jesus, sabi ng mga alagad sa kanya, tinanong, Panginoon, paano po ba ang manalangin? O ganito kayo mananalangin. Tinuruan niya. Tinuruan niya tayo manalangin. Kasi pagkatata sa puso ng Panginoon, tuwing ikaw ay uusad ng panalangin, kaya dapat may kasagutan ka bilang anak kanya. Pero bakit ganon? Nananalangin ka, hindi ka sinasagot ng Diyos. Kasi nga, hindi mo alam yung pamamaraan ng panalangin. Hindi mo nauunawaan sapagkat nililid lang ka or hindi pinapaunawa sa or tinatakban na ng demonyo ang iyong pangunawa para ikaw dalangin ka lang ng dalangin, pero yung dalangin mo hindi makaakyat, hindi makalampas sa kisame ng bahay mo, hindi makarating sa trono ng Diyos. Pero si Jabez iba. Kapag nanalangin si Jabez, Lord, enlarge my territory. Alam ni Jabez, sasagutin siya ng Panginoon. Sapagkat alam ni Jabez kung sino siya sa harapan ng ating Panginoon. Ikaw, alam mo ba kung sino ka sa harapan ng Panginoon? Alam ni Jabez kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Sapagkat marami na siya nagagawang mga bagay na nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Ikaw, ano na bang bagay ang nagawa mo upang makapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos? Alam ni Jabez ang kanyang pagtsatsaga. Alam ni Jabez kung sino ang Diyos sa buhay niya. Alam ni Jabez kapag siya nakikipag-usap sa Diyos, alam niya kung sino yung kinakausap niya. Kaya buong-buo ito ng paggalang, punong-puno ito ng pagtitiwala at pananampalataya. Ikaw, kapag nananalangin ka ba sa Diyos, ito ba'y punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng pananampalataya, at punong-puno ng pag-asa. And Jabez asked the Lord that your hands be upon me because he was asking for protection. Anong kailangan mo sa buhay? Lalo-lalo na ikaw yung mga may anak na makukulit na walang ginawa kundi umalis ng bahay, bumalik ng bahay, kung kailan lang, kung ano-ano. Anong kailangan nyo? Di ba protection? Kasi pag nasa labas ang isang anak nyo, hindi nyo na alam kung nasan siya. Lalo na yung mga tumatakas, yung mga hindi nagpapaalam. So, ano kailangan mo ngayon sa Diyos? Sa mga bagay na ito, para kahit siya nandoon, siya ay hindi mapahamak. Ano kailangan mo? Proteksyon. Ano kailangan mo sa buhay na yun? Para hindi ka magkasakit, o kung may sakit man, bumalik ka. Ano kailangan mo sa buhay na yun? Para kung meron ka matrabaho, manatili ka maayos, at manatili ka sa trabaho, hindi ka matanggal sa trabaho, hindi mawala ng gana sa'yo yung boss, yung manager, na kapag talaga wala na ng gana sa'yo, tatanggalin ka na. Anong kailangan mo para hindi mangyari yun? Ano? Proteksyon ng Diyos. So, Jabez was asking God, "Oh Lord, that your hands be upon me. Because if the hand of the Lord is upon you, you are protected." Full protection. Okay? That your hands be upon me. Jabez understood the necessity of God's hand needing to be upon him. Jabez understood. Naunawaan ni Jabez eh. Kaya yung understanding, importante yan.
wisdom. At ang wisdom po, hindi ito napag-aaralan sa eskwelahan. Hindi ito nakukuha sa eskwelahan. Hindi ko abogado ka, may wisdom ka. Hindi ko doktor ka, may wisdom ka. Hindi ko ikaw ay tapos sa kolehiyo, may wisdom ka na. Hindi ko ikaw ay arkitekto, engineer, o accountant, o kung ano-ano man, may wisdom ka na. Wisdom cannot be attained, cannot be achieved from school or from training that you have undergone. Hindi po. Wisdom comes purely from God. Bakit may mga magulang namang hindi nakapag-aral, hindi nakatapos? Bakit yung katwiran nila para sa kanilang mga anak ay magaganda, magaling, tama, accurate, at eksakto? Alam nila kung paano nila pamamahalaan ang anak nila. Ano yun? Natutunan ba nila sa eskwelahan yun? Hindi, basta sa experience, hindi rin. Kahit may experience sila, kung kulang sila sa wisdom, hindi nila mapapamahalaan ang kanilang anak. Pero yung magulang na yan, hindi nag-aaral. Bakit? Sapagkat binigyan siya ng Diyos ng wisdom as a parent. Kaya ang mga magulang, huwag niyong mamaliitin niya kahit hindi nag-aaral magulang niyo, tapos kayo, graduate kayo ng college, huwag niyong maliitin niya. Sapagkat meron siyang wisdom na wala ka. Bakit? Hindi ka pa naman nanay, hindi ka pa naman tatay. Bibigyan ka rin ng Diyos, no? Pag naging nanay ka na, naging tatay ka, na ikaw ay bigyan ng wisdom bilang tatay, o bibigyan ka ng wisdom bilang nanay. Pero ngayon, hindi ka pa nanay, hindi ka pa tatay, yung wisdom ng nanay mo, hindi mo kaya yun. Yung wisdom ng tatay mo, hindi mo kaya yun. Kaya pag nagdesisyon ng nanay, nagdesisyon ng tatay, kahit na ikaw ay abogado, doktor ka pa, engineer, arkitekto ka pa, accountant ka pa, o ano ka man, sumunod ka. Sapagat may wisdom siya na binigay ng Diyos para ikaw ay pamahalaan. Amen. May mga bata rito, tandaan nyo yan. Bakit? Bakit nagbibigay ang Diyos ng wisdom sa magulang? Sapagat ang pamilya ay inaari ng Diyos na isang institusyon, ayaw niya mapahamak. Kaya nga sabi ng Diyos sa Biblia, igalang mo, sumunod ka sa iyong magulang. Nag-aral man ang magulang mo o hindi man nag-aral. Basta sumunod ka, galang mo magulang mo. Bakit? Sapagkat tama ang kanyang sinasabi sa iyo. Ano ang mangyayari kung tama ang kanyang sinasabi sa iyo, ako'y susunod? Kung gano'n, susunod ka dahil tama sinasabi niya sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na mahaba. Kaya ngayon, mahaba ang buhay ko. Kung ako magpapangako sa iyo na ikaw ay bibigyan ng buhay na mahaba, hindi ako magbibigay ng buhay na mahaba sa iyo na ikaw ay nahihirapan sa buhay na yan. Basta sinabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay bibigyan ng buhay na mahaba, kung ito ay galing sa Diyos, tiyak yun. Kaya kanyang binibigyan ng buhay na mahaba, sapagkat mahaba ang panahon mo, i-enjoy ang iyong buhay na mahaba, na pinahaba ng Diyos, sapagkat mahaba ang pagsunod mo sa Panginoon, kaya mahaba ang iyong buhay, kaya puro-puro ka ng kahabaan ng pagpapala ng Panginoon. Amen! Kaya puro haba ang nasa iyo. Tignan mo nga yung katabi mo kung mahaba. Mahaba, buhok. Kaya mahaba pa kayo lahat. Mahaba pasensya. Amen? Kaya pagluhod ni Jabez, ano na niya? Ang kanyang posisyon, ang kalagayan niya sa Panginoon. Ito tandaan nyo. Hiling tayo ng hiling sa Diyos eh. Alam nyo ba kung ano ang posisyon nyo? O ang katayuan nyo sa harapan ng Panginoon? Meron bang masasabi ka kay Lord? O meron ka bang maiisip na ang Panginoon ay lugod sa iyo? Dapat yun. Pag ikaw ay lumuhod sa harapan ng Panginoon, alam mo na ang Panginoon ay lugod sa iyo. Otherwise, huwag kayong tatampo kung hindi kayo sasagutin ng Panginoon. Sapagkat si Jabez, si Daniel, si Joshua, si Moses, si Apostle Paul, si Matthew, si John, lahat sila sinasagot ng Panginoon. Si Isaiah, Jeremiah, lahat sila sinasagot ng Panginoon. Si Noah, si Caleb, lahat sila sinasagot ng Panginoon. Bakit? Sapagkat alam na alam nila na kapag sila ay lumuluhod sa Panginoon, meron silang ipinanggagarantiya sa harapan ng Panginoon tungkol sa kanilang buhay